Good afternoon po or good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is May 27, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa May Joseph's College. Yan of Quezon City. Yan sa May E. Rodriguez po Avenue, Damayang Lagi, Quezon City. At hindi ko gaano mabasa, Project 1 Quezon City. At dadalhin po natin yan sa May Kalawit Street, Kalawit, ano to? Kilawit Street, Barangay 127, Barrio San Jose, Caloocan City. Kaysa magbabalik pa tayo mamayang ati po. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private, manyan ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. Wala pong pinapatungkulan sa labas. Ay. Magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Magandang gabi at in a few minutes magsisimula na ang hearing sa The Hague.
trial kasi, hindi naman siya usapin ng mismong pagdalo, kundi kaya ba niyang dumalo? So, mas ganun yung phrasing doon. Kasi sa ngayon, ang system, kaya niyang dumalo. Kaya niyang masundan yung hearing, kaso ayaw niya lang dumalo. Nung nagpasa or nag-examine yung mga experts noong December, parang inabot sila ng halos 1 month, 1.5 months. Parang November kasi yung final qualification nila or appointment. Tapos pinag-submit sila ng report by December 15. Kaya maikli na period, tingin ko kaya nila to within 1 month, 2 months. Lalo na, hindi na bago sa kanila yung pasyente. Sila, kung sino po yung mismong nag-examine nung December, balik din po ulit sila para, sabi nga ng korte, para hindi na tayo mga abala pa ng iba, tsaka paliwanag na namang explanation. Naging issue lang kanina ay sino magbibigay ng ng instruction. Sabi ng defense, ay may ready na po kami instruction. Sabi nung judge, ay sorry, hindi ko natanong yung prosecution, bakit mag-o-object pa kayo? Sabi niya parang, I assume hindi kayo mag-o-object. Yun lang, sabi ng prosecution, well, wala na kaming magagawa kasi sabi niyo dyan, mag-examine na. Pero po, yung instruction, sana po magaling sa korte, hindi sa defense. Attorney, kasi patignan nyo yung depende ito sa kung kaya bang dumalo sa pagtinig ang isang nililitis. Pero kasi recently may mga kumakain sa social media yung comment, kinakatakita mo yung partner, picture nung parang handwritten na letter ni Dating Paolo Duterte na mali-mali yung nakalagay. Pwede ba maging pagpasihan yun? Ano ba ang May mga parang erasure, parang sira-sira yung plate, magulo yung pagkakasulat, anong nakikita niyo doon, attorney? Ako, po nating bigyan ng ganun kalaking halaga, yung ganun. Kasi ako, ganyan din sulat ko kapag nagmamadali. Diba? Sa mga logbook, ay, kuya, late na ako. Diba, hindi yung minsan ang pagsulat ang magiging batayan, kaya inaabangan yung examination. Pero, napapaisip tuloy ako, may isa nga nagsabi, baka po may naratibo na gustong ipaabot. Pwede. At tiwala naman ako na mahahagip ito ng experts. Yung mga minsanang ganyan, di ba, paarte-arte, posibleng may makumbinsi ka. Pero yung eksperto, nung nakaraan may binabanggit na ganyan na may underperformance sa ilang test. Pero on the overall, mahagip mo yan. Kaya niyang mag-isip, naiintindihan niya kung anong mga pangyayari, naiintindihan niya kung anong sakdal sa kanya, at kaya niyang depensahan ang sarili niya sa korte. Yun po ang importante. So sa start po ng trial, attorney, on November 30, ano na ho yun? Planchado na ho lahat yung nagrepresenta niyo, both prosecution tsaka ng defense. Or pwede po ba yung magbago, Okay, may dadagdag pa ba? Pwede po ba yung mag-adjust? Ano po ang Generally, kung ano yung nakomit mo sa status conference hearings, sa bago Yun na yun. ang ilalagak na ebidensya. Pero parang may pwede
defense, hindi kami makapagsabi kasi dami pa namin gustong pilitin, katulad ng medical situation ni Duterte at ngayong araw nga, nilabas yung kanilang request for medical examination. Kaya pala, pinatungkulan din yun kanina. Sabi, o di ba meron kayong request for medical examination? Eh di, ano na natin, yung fitness to stand trial na ang alamin natin. Oo, tapos nagpalit pa ng abogado, di ba, attorney si dating Pangulo, isa pa rin yun, ano? Yung, Naka-apekto ba yun? dahil, hindi naman, parang may presumption na kung saan mang punto, papasok ang isang abogado, look out ng abogado. Kung tatanggapin mo ba yung kung gano'n hapit yung oras. Yung pagkapalit din ng abogado, perfect halos yung timing, sabihin na natin. Okay. Natatapos lang po nung, kumbaga, yung unang phase or yung pre-trial phase, pagtungtong ng trial phase, saka nagpalit. So, kumbaga, ang inabutan niya yung buong period ng trial phase. May dehado lang siya ng konti kasi nung pre-trial, nagkaroon na ng transmission o nakapagpalitan na ng ebidensya. E di, ano siya ngayon, overtime sa kababasa. Oo. Attorney, ako naman, panghuling tanong ko na lang ho ay malis ako ng very, very light. Kanina ho ay naglabas ng rekomendasyon ang CITG na sampahan ng reklamo na obstruction of justice si Senator Robin Padilla. At kanina, may isa sa mga lugar na sinalakay ng otoridad ay yung isang lugar na naugnay din kay Senator Padilla. Kaugnay naman to, partner sa paghahanap kay Senator Bato de la Rosa. Ano ang reaction po ninyo dito, attorney? Sabi nga ng mga biktima, talagang tinulungan yan. Para po sa kanila, kahit na alam ni Robin Padilla or sa ngayon kasi sinasabi niya hindi niya sigurado or hindi niya tinatanggap na puga si Bato de la Rosa, bakit niya tinatago? So, ang pinaka-importante lang sa amin ay sana mahuli na po. Kung sino man po ang nasa mga bahay at mga lugar-lugar pa ni Senator Robin o kung sino pa man, sana po makipag-ugnayan na kayo. Kasi, ganito na nga ako akala ko ba hindi nila kinikilala yung warrant pero nagtatago. Ayusin din nila yung script nila pero para kay Senator Robin, ito pong kakaharapin mo na kaso na obstruction of justice, magaman maliit at hindi naman makakagambala doon sa, may parliamentary immunity dito kasi less than 6 years ba? Ang penalty, maliit lang. Tingnan nyo naman yung other side, yung pinagkakaitan nyo po ng hustisya at katotohanan. So para sa inyo, nararapat lang ng rekomendasyon ng obstruction of justice? Yes, opo. Sa pananaw din namin, talagang pasok siya doon sa pinagbabawal ng PB 1829. Ang harboring criminal, assisting a criminal or a fugitive from evasion of prosecution. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Maria Cristina Conti, ang ICCS District Counsel at Secretary General ng National Union of People's Lawyers. Thank you, Attorney Maria. Ingat po kayo. Katotohanan, iimbestigahan yan sa Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado, PCMN. Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness. Your bill, sir. What? 40,000 pesos per dealer? 1,200 price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to Dio Executive Optical. Your bill, sir. Order more. Dessert Dio. Love your eyes. Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Grand International All-Stars in Thailand. Show your support now for all Filipino Pride delegates and watch the latest amazing competitions live for free on Playtime Entertainment's YouTube channel. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for more surprising updates. Playtime Entertainment. Born for happiness.
Doon lang sir sa may harapan ng admin. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa Lagpas na ng admin. Radio Patrol 630 at DCMM Teleradyo. Dito lang. Ang mga pinaka-pinaka Balik ka na lang sir. Hindi, obra ko masikip kasi. Masakit dyan. Opo. Ito. DCMM, numero 1 sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DCMM. Walang lihim na hindi mabubunyan. Spot Report. Spot Report. Kagabi kong spot report sa oras na 8:47 na oy wala po sa usapin sa International Criminal Court. Babalik po tayo sa usapin ng krimen aba na isa na naman pong minor de edad ang sangkot. Isang bata po, isang paste ang pinag-usapan natin biktima rito. Kaugnay niya na sa kabilang linya, si Lieutenant Colonel Abdelon Galong, ang Public Information Officer ng Mountain Province Provincial Police Office. Good evening po, Colonel. Maureen po at siya sa Spot Report. Colonel, ay hihingi po kami sana ng papakwento sana namin sa inyo. Meron daw kong isang tatlong taong gulang na bata ang natagpuang patay dyan sa bahagi ng Mountain Province. At umamin ho na may kagagawan ay mga bata rin. Colonel, ilang taon nga ito? 8 tsaka 10. Paano ho nangyari, Colonel? Ayan, sunod drop na natin. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod emission. Yes, sir. Ano pa kayo po sa Paano akin? po? Ano po ang nangyari?